Kumakalat ngayon sa social media ang mainit na ulat na dinala umano sa ospital si First Lady Lisa Marcos matapos makaranas ng biglaang pagkahilo at panghihina habang nasa isang pribadong engagement. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong impormasyon, mabilis siyang isinugod ng kanyang security detail sa pinakamalapit na ospital para sumailalim sa serye ng pagsusuri. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag mula sa Malacañang hinggil sa tunay na kalagayan niya at kung ano ang naging dahilan ng insidente. Samantala, nagdulot ng mas malaking ingay sa publiko ang ulat na nagliyab umano sa galit si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos umano nitong malaman ang naging paghawak ng ilang doktor sa sitwasyon. Ayon sa mga kumakalat na kwento online, hindi raw nagustuhan ng Pangulo ang umano'y pagbagal ng ilang medikal na protocol dahilan upang magsagawa siya ng agarang utos para magsagawa ng internal review. Gayunpaman, hindi ito nakumpirma ng mga opisyal at nananatiling hakaka lamang sa ngayon. Habang patuloy na umiikot ang mga espekulasyon, nananawagan ang mga opisyal at eksperto na maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyong hindi pa beripikado. Inaasahan na maglalabas ng malinaw na pahayag ang Malacañang sa oras na maging kumpleto ang detalye tungkol sa lagay ng First Lady. Sa ngayon, hinihikayat ang publiko na manatiling kalmado at maghintay ng opisyal na update mula sa kinaukulang ahensya. Bakit hindi maintindihan ng mga makabayan, Gabriela, Kabataan, and the other congressman? Because meron silang personal vested interest. The left, ako sympathetic ako sa left during the first quarter storm. Sympathetic ako kasi prepares kami pinaglalaban. Pero sa ngayon kasi, hindi na kasi issue yan dahil dinadown nila si Sara because they know that the Dutertes are really hitting hard on the left. So pag si Sara ang naging presidente, magkakaproblema sila. So yun, vested interest yun. I have nothing against them because I was with them during that time. We walk, we go on a rally side by side because we are fighting one issue. Ngayon kasi, hindi namang issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit nung gawing issue siya? Ang issue dyan is the president, is the administration. Sara can win issue pag siya presidente sa 2028. Masyado silang advance mag-isip. Kaya yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. Yun po sinasabi natin mga reaksyon ha. Yun ang sinasabi natin. Ang administrasyong ito hindi siya nagpo-focus mga kareaksyon sa tunay na problema ng ating bayan. Bagkus ay nagpo-focus sila kaya sa mga Duterte. Diba? Ayan o. Nagpunta po na Cebu si Bongbong Marcos mga kareaksyon. Nagpunta po siya na Cebu, sinalubong po siya ng protesta o, diba o. Ayan o. Sinalubong po ng protesta itong si Bongbong Marcos doon sa Cebu. Yan ang nakasulat BBM, sinalubong ng mga galit na taga Cebu. Kaya mo yan, kapal naman mukha mo, mag-resign ka na Bongbong Marcos. Ayaw mo mag-resign? Diwag. Ayaw mo pala mag-resign di ba? Ito pa. Sandali lang. Wala ba yung isa? Ipapakita ko sa inyo mga kareaksyon kung paano mga kareaksyon si Bongbong Marcos. Wala na talaga. Hindi na pinapansin. Ayan o. Nakikita po ba ninyo mga kareaksyon? Kung si VP Sara lang yan, talagang pinagkaguluhan na Ayan o. Wala o. Naglalakad siya o. Parang bangag lang. Diba? Kung si VP Sara lang yan mga kareaksyon, wala ako sa picture Kung si VP Sara lang yan mga kareaksyon, talagang pinagkaguluhan na. Pero wala Wala po mga kareaksyon, hindi man lang siya pinapansin, hindi na kinikilig yung mga tao sa kanya. Wala na mga kareaksyon. Kaya po mga kareaksyon, alam po ba ninyo mga kareaksyon? May usap-usapan nga may usap-usapan. Dumating si Bongbong Marcos doon, parang dahig pa mga kareaksyon na dumating ang isang kapitan. Yung ganon, buti pa yung kapitan, di ba? Pagkakagulan yung kapitan may dalang tinatawag nating mga relief operation, di ba? Pero si Bongbong Marcos, isa ng presidente mga kareaksyon. Isa na po siyang presidente pero halos wala man lang pumapasin. Tingnan nyo.
Tingnan po, nakikita po ninyo yan. Nakikita ninyo, naglalakad siya. Wala, si BP Sara, pag naglakad yan, nako, kailangan mayroong 2,000 security guard para kontrolin ang crowd. Di ba, crowd? Wala pumapansin sa'yo. Umuwi ka na sa Malacanang. Mag-party-party na lang kayo doon ng mga kakusa mong mga elitista. O, di ba, hindi ka na nakakaralit sa taong bayan na yan. Dito mga karyasyon, nakatayo si Bongbong Marcos. Nakatayo si Bongbong Marcos dyan, nagyayabang. Nakala mo may alam. Yung bata, nakikita po ba ninyo yung bata? Gutom na. O, siguro ang tingin kay Bongbong Marcos, parang dinakdakan na yun. Gutom na po yung bata. Nakikita ninyo yung bata, gutom na gutom. Itong si Bongbong Marcos nakapamaywan at nakatingin sa malayo. O, di ba? Ano kayong trip niya dito? Looking far trip, ganoon. Bongbong Marcos, anong trip mo dyan? Ba nakatingin ka sa malayo? Kala mo talaga may alam yan ang mga reaksyon. Ayun, wala na talaga. Ayaw ka na ng taong bayan, Bongbong. Pagbati po mga... Ito pa ang pinakamalupit mga kareaksyon, pakinggan natin. Ang paparating na mga kareaksyon, paparating na rally. Sa November 16 mga kareaksyon ng iglesia. Nako! Panoorin po natin. Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Ito, naglabas na po ng official announcement ang Iglesia ni Cristo tungkol po sa isasagawang rally. Netong nakaraang linggo kasi kung ano-anong impormasyon yung lumalaganap sa social media tungkol po dito sa isasagawang napakalaking kilusan ng INC. Bagay na hindi muna natin binigyan ng pansin at feature dito sa ating mga content. Kasi nga hindi pa naman yun official na announcement ng INC. Mas maganda po kasi manggaling po sa official announcement mismo ng INC yung mga impormasyon para hindi po tayo naliligaw ng anumang fake news. Ito na nga po, naglabas na po ng official announcement ang Iglesia ni Cristo. Ito po ay babasahin ko po mula po sa INC News and Updates. Isa po sa mga official page ng INC. Mag-follow and mag-subscribe po pala kayo dyan sa INC News and Updates. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow para talagang updated po kayo sa mga balita po tungkol sa INC. Diyan yung makikita yung mga paglingap, yung mga pagtulong ng INC na ginagawa po nila. Kasi may nabasa po ako bakit daw uunahin pa yung rally kaysa yung mga pagtulong sa mga kababayan natin sa iba't ibang dako na nasalanta nga po ng mga kalamidad. Ang totoo po, hindi nyo pa po sinasabi yan. Marami nang natulungan na po Sila po ang unang rumisponde. At dyan po, makikita at mapapanood ninyo mismo yung mga pagtulong po ng INC dyan sa INC News and Updates po. Ito po, babasahin ko na po. Iglesia ni Cristo to hold rally for transparency and a better democracy. The Iglesia ni Cristo will gather for a rally for transparency and a better democracy on November 16 to 18, 2025. It has been over 100 days, yet no one has been held accountable. And the call for truth, fairness, and justice grows stronger. This peaceful movement represents every Filipino who believes that genuine democracy can only thrive when leaders are transparent and prioritize the nation and its citizens. Together, we rally not for division, but for the sake of our nation's future. Ayan yan po ang official na announcement ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang official din na kanilang layunin. Ba't sila magsasagawa ng rally? Wala pong iba kundi para sa transparency at democracy. Kaya wag po tayong magpapaniwala sa mga vlogger, sa mga trolls, na kung ano-ano na namang teorya, konklusyon, ang sasabihin nila, na kesyo yan daw ay political rally. Pambira, hindi na natuto nung National Rally for Peace. Diba? Nung National Rally for Peace, nung nagrally ang Iglesia ni Cristo, ganyan din ang ginawa ng mga trolls Kesyo political rally daw, matapos ang ilang buwan, nakita nila ang pinagsisigawan ng Iglesia ni Cristo na wag na po kayong magbangayan. Unahin ninyo ang taong bayan dahil mas maraming problema. Bakalipas ng ilang buwan nang magrally ang Iglesia ni Cristo noong January 13, di ba lumantad ang napakalaking problema sa bansa natin tungkol sa flood control? Tapos ngayon na magrarally na naman ang Iglesia ni Cristo para nga po sa transparency at democracy, pipilitin nyo pa rin mga trolls at mga kritiko na political pa rin ito. Mahiya naman po kayo sa balat ninyo.
Wala na nga kayong naiaambag, kundi puro kayo kasiraan, ganito pa gagawin ninyo sa mga tumitindig para sa demokrasya. Bueno, iwan po natin yan mga kababayan. Alam nyo kasi, ang Iglesia ni Cristo po talagang meron po silang official statement po mula po sa tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na kanila pong ipinaabot o ipinasabi po sa pamamagitan po ni Ka Edwil Zabala, ang spokesperson po ng Iglesia ni Cristo. Teka, disclaimer po pala muna ha. Kami po wala po kaming nire-represent. Kumbaga yung mga sinasabi po namin dito, hindi po nagre-reflect sa anumang religious organization, sa anumang institusyon. Ito po ay pansarili po naming perspektibo, pananaw. Hindi po ito official na stand ng kung sino mang relihiyon o organization, kundi ito po ay sarili naming channel ito, yung Tinig ng Karunungan. Kaya ang maririnig nyo dito, pawang mga opinyon, saloobin, pananaw po namin sa channel po na ito. Bueno, dito po tayo tutungo, Kasi ang sabi po nila dito sa post, it has been over 100 days, yet no one has been held accountable. Ano po ba yung naging official na pahayag ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo tungkol po dyan sa nagiging issue nga po ng flood control projects anomaly at yung tila nalilihis na direksyon ng investigasyon? Yan po muna ang una nating panoorin mga kababayan, makikita nyo po sa screen. Eto po. Payagan po ninyo na basahin ko na. Yan. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Apo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Yan. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Yan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking iskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan. Kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Tama po. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado. Gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo
ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ayun, nako, narinig po ninyo mga kababayan, yan po ang pinakalayunin ng isasagawa pong rally ng Iglesia ni Cristo para po sa transparency at para sa demokrasya. Kagaya nga po nung official announcement po nila sa INC News and Updates, ano po, mahigit 100 araw na po nang magsimulang mag-imbestiga po ang gobyerno tungkol po dyan sa flood control projects anomaly. Pero ano pong nangyari-ari? Wala. Walang mapapanagot. Wala na ngang mapapanagot, abay ang gusto pang ipatanggap sa mamamayang Pilipino ng mga nag-iimbestiga, kesyo yung most guilty raw, DPWH official, yung mga contractors gaya ng mga Diskaya, pero yung mga politiko na binanggit ng mga yon, hindi po nila yon sinasabi na talagang dapat mapapanagot. Hanggang ano lang sila, hanggang balita lang sila na iimbitahan na si Zaldico, iimbitahan na si Romualdez. Pambihira. Yan ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Kaya wag na ninyong bigyan ng ibang pangkulay, mga trolls, Hindi po pamumulitika yan. Ang totoo, ang Iglesia ni Cristo nga po, yan pa ang isa sa mga pangunahing nagpapasakop sa pamahalaan. Kasi alam naman natin ang INC talagang walang ibang sinasanggunian pagdating sa paniniwala, sa pananampalataya, at sa kung anong uring pamumuhay yung araw-araw nilang isasabuhay. Wala pong iba kundi ang Biblia. At sa Biblia po, gaya na rin ng mga binabasa po ng mga ministro nila, talagang kailangan magpasakop sa pamahalaan. Kailangan magpasakop sa gobyerno. Nasa Biblia po yun Pero, yun po yung dahilan. Kaya natin nasasabi na ang Iglesia ni Cristo hindi para magpabagsak ng gobyerno, hindi para magpabagsak ng pamahalaan, hindi po sila doon. At totoo, against po sila doon kasi nga gusto nilang magpasakop sa pamahalaan. But it doesn't mean po na kumbaga mangingimi na lang, magbubulag-bulagan na lang, tatahimik na lang sa nakikitang anomalya, sa nakikitang katiwalian at korupsyon. Alam niyo ang Iglesia ni Cristo hindi nakataka-taka bakit kumikilos kapag kami nakikita silang katiwalian Ang totoo sa kanila, sa hanay pa lang po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, may tinatawag po na pagtitiwalag. Kahit sino ka pa, kahit ano pang posisyon mo, kahit gaano ka pa kumbaga kataas dyan bilang opisyal, pag nakagawa ka ng mali, ng katiwalian, talagang laglag ka. Hindi ka kukonsintihin. Talagang yung moral integrity po ng Iglesia ni Cristo matatag. Diba? Kaya hindi tayo dapat magtaka bakit pagdating sa gobyerno, gusto nilang bumoses. Gusto nilang magpahayag ng kanilang mensahe sa gobyerno na solusyonan nyo naman po itong katiwalian na nangyayari ngayon. Kasi ang totoo, hindi lang naman po Iglesia ni Cristo ang sumisigaw ng hustisya at demokrasya kundi ang milyon-milyong mga Pilipino na kung saan dun sa mga Pilipino na yon, sa milyon-milyong mamamayan na yon, malamang sa malamang marami din doon Iglesia ni Cristo. Kapag bumabagyo sa Pilipinas, kapag bumabaha, yun bang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi po sila naaapektuhan? Naaapektuhan din po. Binabaha din po sila. Nakakaranas din po sila ng kagipitan, ng kabigatan ng buhay kapag may mga kalamidad. Tapos, ipapalabas ng ibang trolls na wala raw karapatan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mag-rally. Bakit? Sino kayo para sabihin yon? Diba? Kayo ang nag-aalis ng karapatan sa sarili ninyong mamamayan para bumoses. Kayo lang ang pwedeng bumoses sa bansang ito? Inyo lang ang Pilipinas? Ang bihira naman kayo, Alam nyo, mga kababayan, meron akong naaalala Eto, panoorin po muna natin ito Talagang nakakapanindig balahibo po ito. Etong papanood ko sa inyo, makikita nyo po sa screen, Talagang kikilabutan po kayo. Ito, galing din po ito sa official page po Hindi kami nagkakamali. INC News and Updates po ang post din po nito. Ito po. Kaya po. Yan, May Bible verse po silang kinote, Ayan, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Nako po. Tuloy po natin. Yun,
Kita nyo yun? Pinakita yung mga pera na yung mga pera po na yun yung mga pera ng flood control projects na itinatambak po sa warehouse o sa silid. Ano? Tapos biglang may Bible verse po ulit ito. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Ayun, meron po pala silang basihan sa paglalantad po. Kaya po pala sila humihingi ng transparency. Kasi kailangan talagang malantad yung mga dapat na managot sa katiwalian po na ito. Ika nga huwag kayong gagawa o makikibahagi sa gawa ng kadiliman. Kaya ito bumuboses po pala ang Iglesia ni Cristo. Ano? Kasi gusto nilang mailantad yung dapat na managot. Tuloy po natin. Yan mga flood control, mga pagbaha. Ayun, National Rally for Peace. Nakakakilabot, Rally for Transparency and a Better Democracy, November 16 to 18, 2025. Ayun. Nako, nakakakilabot. Nakakakilabot. Pinakita yung yung, kumbaga yung short clip ng National Rally for Peace na milyon-milyon po ang dumalo sa iba't ibang panig ng bansa, na noong una talagang ang pinagsisigawan nila ng National Rally for Peace noong January 13, huwag kayong magbangayan. Yung mga namiminuno, mga leader, huwag kayong magbangayan, huwag kayong mag-away-away. Unahin ninyo ang bayan. Unahin ninyo ang sambayan ng Pilipino. Unahin ninyo ang problema. Kaya sasabihin ng mga trolls nung una, political daw yon. Pagkatapos ng National Rally for Peace, ayun, umusbong yung napakalaking problema na dapat palang aksyonan ng gobyerno. Tapos ngayon nakikilos ulit ang Iglesia ni Cristo, political na naman. Ang bihira, di na nadala ang mga trolls na ito. Bueno, ito. Meron po ako kasing naalala na isang pahayag ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Ito po si Ka Arnel Tumanan po, Meron po siyang binasa sa Biblia, tapos ipiniliwanag niya po na gusto kong bigyan ng diin sa inyo Gusto kong ipapansin sa inyo na talagang nangyari po ito matapos isagawa itong National Rally for Peace. Ito makikita niyo po sa screen, mga kababayan. Panoorin po natin ito. Panginoong Diyos, yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Yan. Paano kung watak-watak? Ito, yan. Paano kung hindi magkasundo? Nako, sino kaya yan? Paano kung kampi-kampi? Di ba yan ang nangyayari? Sa Biblia, sa Diyos ba yun? Nako. Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Alam agad ng mga miyembro, Ito po ang nakasulat. Hindi po sa Diyos yun, pagkabahagi. 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho, Yan. at Opo. pagkakampi-kampi sa inyong puso, Nako, Biblia na yan, huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, Nako po. kundi ang nauupo sa lupa, sa laman, Nako. sa Diablo. Naku po, kapag po pala nagkakabahabahagi, abay sa Diablo po pala, hindi po nakakabuti yon. Ano bang nakikita natin sa mga namiminuno? Kaya sila pinapayuhan po wag na kayo magbangayan. Wag na po kayo mag-away-away, wag na po kayo kampihan, partisan. Kasi hindi po mabuti yan Hindi po yan kinalulugdan ng Diyos. Kapag po hindi kinalugdan ng Diyos yan, kumbaga hindi natutuwa, sasama ba naman ng Diyos sa inyo? Diba? Yun pala, sa Diablo po pala yan. Ako, nakakapanginig ito. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho Yan. at pagkakampi-kampi, Opo. ay doon mayroong kaguluhan Nako. at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, Opo. hindi magkasundo. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Yan. Pagmapuri po. Huwag niyong ipagmapuri. Yan ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa Diablo. Nako. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa Diablo? Ay, hindi. Hindi po. Magkaisa tayo.
Yung ayaw, eh bahala na sila kung saan niya nila gusto. Tama, sila na doon. Sila na lang yun. Ang sabi pa ni Ito pa. Apostol Santiago, pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahagi, ang sabi po ng Biblia, naroon ng